Magandang pamumuhay at mayamang buhay, mga kapatid. So, ang segment na to, as you can see sa aking estatwa, ay lalaki. Ifo-focus po natin ang financial management ng tatay. Maraming uri po ang padre de pamilya. Kung ikaw ay nanay o tatay nakikinig, sana matapos mo ito hanggang sa last minute ng discussion na to. Ang ideal na tatay ay naghahanap buhay and at the same time, yun ang nagdidisiplina at nagmamando kung paano ang future ng kanilang pamilya. Kagaya ni President Trump, 5 ang kanyang anak, may naging 3 asawa siya, pero you see, siya talaga, I have seen yung pinaka youngest niya, si Baron Trump. He is only 18 and yet he is already worth $200 million. Ang sabi niya nung maliit pa si Baron, all A's grades, and lahat sila, si Donald Trump, si Eric Trump, si Ivana, si Tiffany, they were raised na nakita nila si President Donald Trump na hindi umiinom. Eksakto po, narinig nyo po, bilyonaryo ito, hindi po umiinom ng wine, at tinuruan din niya ang kanyang mga anak na hindi uminom, walang sigarilyo. So, it goes with saying na pag ang tatay po ay matino, ang anak po at ang asawa ay titino. My father was also my idol. Siya po ay magaling at disciplinarian. Kung ano po yung disiplina ko ngayon, I owe it from him. So, ang isang uri naman ng tatay ay naghahanap buhay lang, binibigay ang pera, wala nang pakialam. Meron namang isa na sa kanya ang pera na tatay, hindi ibinibigay sa nanay, at siya lahat ang nagmamanage ng kagastusan. Pang-apat, merong isa naman na may trabaho pero ubos ang pera sa bisyo, ang asawa pinauutang, binubuntal pa. Worst case scenario yan. Meron naman isa, walang trabaho talaga kasi alpha person ng nanay, yun ang naghahanap buhay, siya ang nag-aalaga ng mga bata. Hindi ko po alam kung paano i-cross over. But, kayong mga bata pa, okay? Dapat talaga, kay lalaki ka, kay babae ka, makita mo ang pamilya kung seryoso ka magpakasal sa tao na yan. Not unless, kasi hindi naman absolute na talagang 1 in a million lahat pareho mangyayari sa kanilang tatay. Some of them would decide to be not like their dad. But I know 99.9% of the time, pag maayos po ang tatay, maayos din ang anak na babae, at maayos din ang anak na lalaki. So, kunyari, nagbilong ka sa first one, na naghahanap buhay, may disiplina, at ibinibigay ang pera kay nanay. Ang ideal po, si nanay maayos din. Ang ideal po bago ka mag-asawa ay pinag-uusapan yung magnubyo
kung ano ang mangyayari sa finances nyo pag kayo'y mag-asawa na. Kunyari, the man will take care of the fixed expenses, the woman will take care of the household. Okay? So, dapat pinag-uusapan yan. Or, jointly, kung sino yung magaling humawak ng pera, kunyari si babae marunong humawak ng pera, ay sa kanya ibibigay ni tatay, pero may auditing pa rin every week, and with the children listening kung ano ang nangyayari sa mga kapirahan. Always involve everyone sa financial management, kasi kung si nanay lang ang may alam at waldas din naman at mabait si nanay, ay nako, lahat ng gusto niyang kunin or bilhin at saka yung maaanak ay weakness niya, kahit hindi dapat bilhin binibili, ay problema din yan. So, ideally sana, kagaya ng tatay ko, yun dapat ang mangyayari. The father would give the money to the wife, and then the wife will manage the money, and they discuss the expenses every weekend. Now, anong gagawin mo sa isang tao na hindi talaga magbabago na? Yung pinaka-worst, yung number 6 ko yata, na nagtatrabaho, hindi binibigay sa'yo ang pera, binubuntal ka pa, o kaya bago magbigay ng pera, kadami-daming istorya, tapos pinapautang ka muna. If I were you, do not last it a lifetime. Correct it. Kung may nabuntis ka, nagpakasal ka dahil nabuntis ka, get out of that life very early. Hindi ko po alam kung kaya mo yon, because you are not going to punish yourself only kung ikaw ay babae, at kung ikaw ay lalaki at nakaasawa ka naman ng isang babae rin na hindi marunong humawak ng pera, at lahat ng pera na binibigay mo ay winawaldas, I think very early, kunin mo yung anak mo, raise your child, sana hindi children, alone. Kasi magmumultiply ka po ng generation na losers, kasi nakikita ng mga bata na hindi maayos ang pamilya at palaging nag-aaway at maingay. So, that is also one of the solution on how to fix your problem. I know it's very difficult, lalo na kung marami. Sometimes, women just stay because wala silang pera. Kaya yan ang sinasabi ko, dapat ikaw na babae, meron ka ring pinagkikitaan ng kapirahan, para anytime na hindi nagko-conform ang lalaki, ay you are free to live even if you are married. So, ang haligi ng pamilya, who is the father of the family, ay sana ay ang unang nagpapasimuno ng responsableng financial management. Uulitin ko po, ako po ay pinalaki ng tatay na ganon, and my college matriculation and allowances were given to me monthly, and he told me if I spend all those money, ako po ay hindi na bibigyan at hindi na ako makakapamasahe at hindi na ako makakapag-aral. And truly, isinalin ko po yon na disiplina sa aking anak, at lumago po siya. He is just 33 years old. Administrator po siya ng hospital sa Amerika, at the same time, he has put up,
20 pa lang po siya nung dinala ko sa Amerika. He is 33 now. Last November, may dalawa na po siyang care home. Yun po ang aking mga simpleng istorya na pag ang anak mo, nag-iisa lang pong anak ko, hindi ko po siya in-spoiled. I told him that he needs to study hard. Valedictorian din po palaging aking anak. And I said, kailangan magsikap siya kasi nag-iisa lang siya, wala siyang kapatid. And therefore, pag nagkasakit kami or namatay kami, walang tutulong sa kanya. At ang kayamanan namin, kahit ipamana namin yun sa kanya, ay mauubos yan kung ibebenta niya. Having said that, I am very glad may mga bumabalik. 111 na po yung aking viewers as of this period ng Mayamang Buhay, Piliin Mo. If you haven't watched it yet, do go back. Kahit po nung August na ako'y mag-start, 2 months pa lang po ako, meron na pa ako mga segments ng 10 points kung paano ikaw ay maging mayaman. Salamat sa pakikinig. Puntahan niyo po ang aking mga sumusunod para naman sa asawang babae, kung paano tutulungan ang asawang lalaki para kayo ay lumago ang inyong buhay. Amen to that. I know I have touched your lives one way or another. Huwag po kayong makikinig ng mga masyadong mga negatibong platform sa media. If you're going to watch, let be that information to magnify your life as a person. Ang subscription po, nahihiya na ako na palagi akong nagsasabi na mag-subscribe, but a subscription will entitle you a prompt on your wall kung meron po akong bago na video, at para po mapakinggan nyo ang aking mga lessons dito. Thank you for inspiring me to do better in serving you and helping you on how to be rich, like what is the purpose of President Donald Trump in this book. Let us see each other in another video.